Panibagong araw, panibagong bike day na naman. Bike from work tayo, Taguig to Cavite. 10:30 PM yung ride out natin. Ngayon guys, pag-uusapan natin paano nga ba nagsimula yung mundo ng cycling sa Pilipinas. Kung bago ka lang sa page, don't forget to like or follow para updated kayo sa lahat ng mga exciting content natin. Bago ang lahat, shoutout muna natin si Ramil Galino, Lloyd Garcia, Joff TV, Venven Gabaza, Etnarg Sips Bus, ano ba naman pangalan to? Rob Belgira, Lito mga sir ng Manila Siklista Pilipino. Tapos pahabol daw, Jason, siya daw yung pinakapoging locator ng Bacoor. Yun, alam nyo naman yung cycling, isa sa mga pinaka-popular na mode of transport at recreational sport sa bansa. Ngayon, i-explore natin yung history at evolution ng biking sa Pilipinas. Ang mga bisikleta, unang ipinakilala sa archipelago natin noong 1880s, panahon ng Spanish colonial rule. Imagine niyo guys, mga mestizo yung madalas na gumagamit nito bilang mode of transport sa mga lokal na pamayanan. Noong panahon na yun, yung mga bisikleta hindi lamang para sa libangan, kundi pati na rin sa pang-araw-araw na buhay. Mula sa pagpunta sa merkado hanggang sa pagbisita sa mga kamag-anak sa kalapit na bayan. Ayon sa kwento ni Joseph Earl Stevens, isang American author na naglalakbay sa Manila noong 1894, nung panahon daw na yon, yung cycling kilalang kilala sa mga kalye ng Maynila. Isa pa sa interesting na detail na shinare niya doon, yung bicycle races sa Luneta, Manila. Tapos si Jose Rizal naman noong 1895, habang siya ay nasa exile sa Dapitan, nagsulat siya ng liham sa kanyang ina tapos humihingi siya ng second hand na bike. Tapos pagdating noong 1898 nang sumuko ang Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng US, dyan ngayon pumasok sa bansa natin yung mga bike na gawa sa US. Tapos taong 1901, nagsimula na ring magkaroon ng regulation para sa mga bisikleta sa Manila. Sabi dun sa City Ordinance dati, tinuturing ng mga sasakyan yung mga bike. Dahil dun, kailangan nilang sumunod din sa mga traffic ordinances at regulations. Kailangan din dati kapag nagbabike ka, meron kang nakakabit na bell para mag-signal kapag malapit na sa intersection o crossing. Bukod dyan, requirement din dati na kapag nagbabike ka, meron kang lights kapag gabi. Part din ng regulation noong era na ito yung pagkakaroon ng bicycle registration. Mula 1904 hanggang 1906, mahigit 2,000 na bisikleta yung na-register. Astig, diba? Tapos noong 1920s naman, bukod sa paggamit ng bike sa recreational use, inumpisahan na rin siyang i-advertise para sa kanyang mga health benefits. So hindi lang siya practical kundi healthy na rin. Noong 1942 naman, mahigit 12,750 na bikes yung ginagamit para sa mode of transport ng mahigit 900,000 na katao sa Manila metropolitan area. Tapos yun, sinakop na tayo ng mga Japanese, pumasok na rin yung mga Japanese bike. Kaso pagtapos ng World War II, yung mga gumagamit pa rin ng bike pero dumami na rin talaga yung mga kotse, yung bus, yung mga tricycle sa jeep. So umunti na yung mga siklista sa bansa. Salamat ng madami sa pakikinig, ride safe po at kita-kits po tayo sa daan.